Wow! Hello? Napaka-powerful po nito. Sapagkat ino-honor ng Diyos ang kanyang mga kalendaryo at ang kanyang seasons and times and festivities. Kaya napaka-significant niya. Itong Passover. So, asal ba ako? Pastor G. Hindi kasi ako magamit ng outline. Nahihirapan ako. Tanta. Tapos na ako dyan. Doon na tayo sa feast of Passover. Hallelujah. Pag pinangawan, maalala. First start. Ha? Yes, very good. Yes, the Feast of Unleavened Bread pala ako. Okay, Feast of Unleavened Bread. So, ini-illustrate ko sa inyo si Joshua. Ayun, nandun ako kay Joshua. Si Joshua, month of Abib and Nisan, nag-celebrate sila ng Passover pag-landing nila sa Canaan land. At sinircumcise ko lahat ng lahat ng lalaki na hindi pa na-circumcise. At 7 araw silang umikot sa walls of Jericho. Bakit po tahimik silang lahat? Sapagkat si Joshua sa pag-ikot ng 7 araw, sineselebrate nila yung Feast of Unleavened Bread. Hello? Si Joshua sinunod ang sinasabi ng Bible. Kaya po on the 7th day, baksak ang kalaban. Ngayon po, alam niyo kung gaano kahalaga ang Feast of Unleavened Bread. Wow. Parang muna natin mga ito. Okay. Now, balik po tayo kay Jesus sa kanyang fulfillment. Ang Feast of Unleavened Bread po ngayon ay celebrated by the Unleavened Bread. Asaan yung ating communion bread? Pakibigyan ako ng isa. Panakuna lang. Alam ko kung alam na ninyo na nagpo-communion tayo. Pero ang communion nila ng araw, buong tinapay na unleavened. Tulad nito. Parang nag-celebrate ko siya ng Feast of Unleavened Bread. Kinukuha nila itong Feast of Unleavened Bread, binibiyak nila, and they give it to each other. Gabi-gabi po yun. Ang dami kasi itong araw. Now, nang si Jesus po malapit nang dalhin sa Kalbaryo, kinuha na yung unleavened bread. At ang sabi ni Jesus, "This is my body." Hallelujah. "This is my body," sabi ng Panginoon. Itong katawan ko, walang libadura, walang maling katuruan. Walang kasalanan. Walang maling buhay. Walang kasinungalingan ng buhay. Oh, hallelujah. This is my body. Sinless, spotless, no darkness, no sin. This is my body. It shall be broken. Hinati ang katawan ni Jesus sa Kalbaryo. Binarbidyo siya sa impyerno kung siya'y namatay para sa atin. Hallelujah. Kaya pala ito, instruction sa lumod pa. Upang palalakaran ng Israel noon at lahat ng pag-alot kaistin ng araw hanggang ngayon sa atin, nangyari na ng 2,000 years ago. Upang maalala natin na yung ating Kristo ay anak ng Diyos na nagkatawang tao na hindi nagkasala. Oh, hallelujah. Itong katawan ni Kristo ito na hindi nagkasala, ang sabi niya, take and eat. Kunin mo, gusto niya, pirasa. Take and eat.
kayo pa sa inyo. Wow! Itong katawan ni Kristo na binayubay sa krus, pinarusahan, at walang pagkakasala, ay ibinibigay niya sa atin. Yung sinless life po niya ay ibinigay niya sa atin, pinakakain sa atin, pina-internalize sa atin, upang hindi na tayo magkasala. Yes, amen. Para sa akin ni Jesus, naparito ako dahil ang kasalanan ng pinagbulan ng sumpa at ng kamatayan ng isang katawan. Yes. Pero ito ngayon, ako ay ang pangalawang Adan. Hindi paraphrase ko kay statement ni Jesus. Pangalawang Adan. Pinukso, hindi nagkasala. Malinis, walang nagmadura. Hinayos ko sarili ko ng buhay ko. Tiniis ko 30 taon, sabi ng paraphrase ng Panginoon, upang hindi lang magkasala. Upang sa araw ng Kalbaryo at ang pagkamatay ko at pagkabuhay na ng muli, ang aking walang salang buhay at buhay ko na nabuhay ng muli ay ibibigay ko at lalagay ko sa loob niyo. Woo! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Ang walang salang buhay, ang sinakta na buhay sa krus, ang dinibing na buhay ni Jesus, ang buhay ni Jesus na nagkaroon ng bagong buhay, na siya'y naging immortal at incorruptible, ay ngayon, ang sabi ng Panginoon, take and eat! Sa'yo na ang buhay ko. Tanggapin mo. Amen. Yun po ang pinagmulan ng Panginoon. Ang Passover, Feast of Unleavened Bread Celebration. Kaya pag tayo po nagpo-communion, hindi po yan ordinaryong activity. Inaala-ala natin na si Kristo walang sala ay nasa puso natin. Kaya hindi na natin kailangan magkasala pa. Amen. Yung bisyo, bye-bye na. Yung pagsisinungaling, wala na. Yung panluloko, wala na. Yung idolatry, bye-bye na. Yung walang pananampalataya, bye-bye na rin. Sapagkat ang walang salang Jesus ay sumasunod. Ito ngayon ang magandang kasunod. Sana simula ang sumpa, kasalanan. Kung walang sala, walang o yun pala. Ganun na pala ang logical yun. Walang sala, walang sumpa. Wala na kayong sala based on your faith. Kayo po ngayon ay by heavenly law, by the judicial court of heaven, ay wala ng sala. Yan po ang tinatawag na heavenly legal rights. We are adopted child of God. Legal right natin na wala na tayong sala sa korte ng langit. Ngunit iba yun sa actual experience. Hello? Halimbawa, pwede kang may-ari kayo ng lupa sa Palawan na nakadiskubi ng langis. Hindi ibig sabihin kayo legal owner ng lupa, natitikman ninyo yung blessing na may langis doon at nababayaran kayo. It takes faith to experience what you have as a blessing. May pera nga kayo sa bangko, milyon-milyon, hindi nyo naman makuha. Bali, wala. Ganyan ang meron ng Kristiyano. Mayaman sa pagiging walang sala. Mayaman sa pagiging hindi na kailangan magkasala. Pero bakit nagkakasala pa rin? Dahil hindi ginagamitan ng faith upang maranasan ang pagiging walang sala sa isip, sa salita, sa loob. Pero kung sa komunyon, pinapaalalahanan tayo ni Lord, you have my body. Take it in. Internalize it. Ito ang kalusugan ninyo. Ito ang sustansya ninyo. Therefore, simply obey. Sino mo?
Hello.